Ang aking talumpati ay patungkol sa kahalagahan ng aming mga magulang. Hayaan niyo po ako ay magsimula sa katanungan. Naisip niyo na ba kung gaano mahalaga sa aking buhay ang aming mga magulang? Naisip niyo na rin ba kung paano mabuhay nang walang pinagsinan at sinalang ng magulang? O maulira ng mga sa kanila? Maaari, sa buhay namin mga kabataan ngayon, mas nangararami na ang kabataan hindi gumagalang sa kanilang mga magulang. O kaya wala nang pakialam. Hindi ba nila naisip na kung hindi dahil sa aking mga magulang, wala ako, ikaw, tayo lahat sa mundo. Napakalaki ng paghirap ng ating mga magulang. Ang ating ina, na siyang nagpakahirap sa pagdadalang tao, hanggang sa maiwan na tayo at lumaki. Ang ating ama, siya, ang hirap na hirap sa trabaho upang magkaroon ng pera pagpili ng gatas at mga gamot natin. Pero ngayon, hindi namin naiisip ang hirap na pinagdaanan ng ating mga magulang para sa atin kung paano tayo palalaki ng may magandang pinabukasan. Naiisip niyo ba sa mga panahon tayo yung pa lamang? Lagi sila excited sa kung ano mga bagay ang ating gagawin. Sa bawat paglipas ng mga araw, natututo tayo tumapa, tumayo at lumakad. At higit sa lahat, ang hindi nila papalipasing mangyari ay ang pagbuka ng ating mga bibig. Habang sinasabi ang salitang nanay at tatay. Ang pagulol-gulol na salitang iyon ay isang dahilan ng pagkabawi ng kanilang pawis. Sa tuwing may umahawi sa atin, sila ang suntungan at iniiyakan natin. Sa bawat oras na tayo magkakasama, wala silang ginagawa kung silang alagaan, arugain at ipadama sa atin ang kanilang pagbukas. Ngunit, bakit sila hindi natin magbukas ang pagmamahal na iyon? Naaalala niyo ba yung mga panahon? May palabas tayo sa school. Kapag tayo ang sasayaw, siyempre, sa bawat ilang na aring nagawa, napapasiyaw sila dahil sa sobrang kaligayahan ang nadarama. Sa bawat kaarawan na hindi sila pinapalipad, pinatahandaan nila ito para sa ating kaligtayan. Sa bawat pagkakataon na nandito sila, simula preparatory hanggang high school. Kahit isa lamang sa kanila ang aakyat at masusupalit ang isa, nanunood at pumapanakpak habang tinatanggap mo ang iyong parangal at pagsanalo. Hindi mga bagay, pero kapag nagsama-sama mo ito, hindi matutuklasan ng mga natutunan at nagawa ng ating mga magulang para sa atin. Minsan, napapaisip ako, paano nga ba makawalan ako ng mga magulang? Inuisip ko pala, parang hindi ko makaya. Ang hirap! Wala na mag-aalaga sa akin. Wala na mag-aalaga sa akin. Umaga, bago pumasok ng paaralan. At kung may sakit, mag-aalala ng sobra. Wala na rin tututuwa sa mga bagay na tututuwa. Wala na rin magsasabi, ingat ka, anak ka. At magagalit sa tuwing nakakagawa ng mga maliit bagay at magpapayo sa tuwing may problema. Diba? Ang hirap isipin. Wala nang gagawa sa atin ng mga ganitong bagay. Lalo na kung nasanay tayo sa ginagawa ito sa ating mga magulang. Kaya ngayon, hanggang maaga pa, at sabihin pa natin ang ating mga magulang, iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kakal. Iparamdam din natin sa kanila kung gaano sila kakalaga sa ating buhay. Magpasalamat tayo sa lahat ng ginawa nila pagsisikap upang makaganda ang ating buhay. Humingi tayo ng tawad sa mga maling bagay na ating nagawa. Humingihan natin ang sobrang pagmamahal at paglilimuran natin ang ating mga magulang habang makikipa namin sila. Sabihin natin sa kanila na mahal na mahal ko po kayo, Nay, at nagpapasalamat ako na kayo ang aking naging mga magulang. Mabilis ang panahon, kaya tayo may mga magulang pa habang kapiling pa natin sila. Hanggang maaga pa, gawin natin ang lahat ng mga bagay na inasisiyan nila. Bago pa mahuli ang lahat, at pagsisihan ang mga maling bagay na ating nagawa. Dahil hindi man lang natin nasabi sa kanila
ng ating Panginoon.